Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Guard, pakipatay mo nga yung, hindi ko makita itong binabasa ko. Yung taas, babang switch. Thank you. Okay. Ayan. Nababasa ko na. Sa gitna ng pagpupunyagi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ang 12. Palibhasa'y gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ng isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang makita, kundi ang dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya na susulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalakinan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at mga eskriba. Buhat noon ay humanap na sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo na matay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yun, at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ang inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Huling Biyernes ngayon, sa buwan ng Mayo.
At ngayong araw na ito, mga kapatid, ay napakaganda ng ating unang pagbasa. Pick upin po natin ang sinabi ni Apostol Pedro sa bandang huli. Ang sabi po niya, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo. Ito po ang focus ng munti nating pagninilay ngayong gabi, mga kapatid. Ang tawag po dito ay joyful suffering. So, merong isang mayamang spirituality ang joyful suffering, mga kadiboto. At bilang mga deboto, alam ninyo kung ano ito. Kung ano ang pakiramdam ng joyful suffering. In practice, ginagawa ninyo ito tuwing Biyernes, o yung mga nagsisimba araw-araw, ginagawa rin ninyo ito. Hindi biro ang pumila ng matagal at mahaba bago makapasok sa simbahan ng Quiapo. Nagtitiis kayo. Hindi kayo nagrereklamo. Napakarami niyong pinag-aagwantahan, init, ulan, amoy, gutom siguro, uhaw, ingay. Magtitiis pa kayo sa inyong sarili dahil kailangan nyo magpasensya dahil masasagi kayo ng inyong kapwa deboto. Kung masyado kang sensitive, mapapaaway ka. Pero dahil alam mong deboto ka, tinitiis mo. You die to yourself dahil sa tingin mo, mas mahalaga ang pakikipagkasundo kaysa pakikipag-away. Pareho lang naman kayo nasa pila. Balikan natin yan mamaya, mga kapatid, yung sensitivity yan. Sa ngayon, i-define muna natin ng kaunti ang ating tinutumbok, yung joyful suffering. Unang-una, kailangan nating maintindihan na ang suffering o yung pain at ang sorrow ay hindi laging hiwalay sa kaligayahan, mga kapatid. Katunayan, pwede mo iyang maranasan ng sabay. Mayroon kang malalim na kaligayahan sa iyong kalooban, pero nakakaranas ka ng pain and sorrow. Paano yun nagiging posible? Sa simpleng katotohanan ng magkabilaan ng mundo, mga kapatid, at ang ating karanasan, hindi maaring danasin mo yung the best of one world only. Kailangang maranasan mo yan. Kung meron kang ipinagdiriwang, mayroon ka ring ipinamimighati sa malalim na Tagalog. Pero mas mabuting maintindihan natin na hindi natin hinahanap ang pagtitiis ng hirap, mga kadiboto. Wala kang choice. Hindi ka makapasok, puno dito, mag-aantay ka talaga. Hindi mo yun hiningi. Pero nandun ka sa kalagitnaan ng karamihang tao, wala kang magawa, kundi mag-antay at makapasok. So hindi mo hiningi, hindi mo hinanap, pero nag-undergo ka ng suffering. At ang mga tunay na deboto at mga Kristiyano ay niyayakap ang suffering. Kasi ito ang palatandaan mo na ikaw nga ay lumalago spiritually. Bakit? Paano natin nasabi na lumalago ka spiritually kapag mas nadarama mo ang suffering? Kasi mga kapatid, na-heighten, na-enhance ang iyong sensitivity kapag ikaw ay lumalago spiritually. Ramdam na ramdam mo ang pain, pero ramdam na ramdam mo rin ang joy. Hindi ba? Kung inyong babalikan ng inyong sarili, noong hindi pa kayo masyadong batikan na deboto, parang ang hirap naman pasayahin.
parang napakamahal ang kailangang gastusin para makatikim at makaranas ng kaunting mababaw na saya. Pero ngayon, kaunting kindness na naranasan mo, kaunting kindness na ipinaabot mo sa iyong kapwa, nakaka-heartwarming. Ramdam mo na nag-aalab ang iyong puso. Hindi mo lang mapangalanan bakit nagkaganon. Alam niyo mga kapatid, kahit ang tingin mo sa paligid, malabo man ang iyong mata, magiging makulay. Magiging, sabi nga para kang nakaranas ng patikim ng langit. Ayun lahat ay maganda. Kahit ang dati mong tinitingnan na pangit, pero ngayon dahil in love ka sa Nazareno, in love ka sa pagmamahal sa Diyos. Pwede yun mga kapatid, in love with love. Parang lahat ay nagbago. Lahat ay na-enhance. Pati ang pagdama mo ng kaligayahan at ng pagdurusa ay na-enhance. So, bakit nagkaganon? Kasi bukas na bukas ka sa Nazareno. At pag ikaw ay bukas na bukas sa Nazareno, inilalaglag mong isa-isa ang iyong mga guards, ang iyong mga proteksyon, ang iyong mga panalag. Pero pag ikaw ay masyadong guarded, masyado kang intimidating, masyado kang palaban, mapapansin mo, parang nagiging bato yata ang aking puso. Parang hindi na ako makaramdam. Ano nangyayari sa akin? Pero pag nag-open up ka sa Nazareno, ibinaba mo ang iyong mga sandata, mas dama mo ang kaunting slight lamang, pero mas dama mo rin ang simpleng saya. So ayun, ang una mga kapatid, sa paghihimay-himay natin ng katotohanan na ang pain and sorrow are not exclusive of joy. Pangalawa, nakaugnay po ito ng malapitan sa Paschal Mystery ng Nazareno, mga kapatid. Yung kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, pati na rin ang kanyang ministeryo. Sa araw-araw na kamatayan at pagkabuhay, sa pagitan ng dalawang katotohanan ito, mga kapatid, matututunan mo na kilalanin na mayroon mga bahagi ng iyong buhay na nanlalaglag nga. Habang naglalakbay ka papalapit sa Kanya, may mga naiiwan ka habang daan. Maaring ito ang iyong mga hindi narating na pangarap. Natututunan mong i-let go na lang. Yung mga ipinagluksa mong hindi mo dinanas. Natutunan mong humarap na lang sa Kanya, pumunta sa Kanya, iwan yung mga gusto mo sanang naranasan pero hindi mo naranasan. Pero please don't get the wrong message, mga kadeboto. Hindi po natin sinasabi sa inyo na ito ay nangangahulugan na wala ka ng pag-asa. Hindi ka na umaasa positively sa hinaharap. Nangangahulugan lamang ito na mas nakikita mo na ang hinaharap at mas nakafocus ka na rito, kaya may mga pwede ka nang iwanan. Ano mga kapatid? Okay. So, naandyan din mga kapatid yung inyong generosity. Kasi ang pagle-let go, yung iyong need to control everything, kailangan mong i-let go. Hindi ba pag nagbibigay ka, binibitiwan mo? So, kung maaari, makapag-shift tayo ng focus, yung sa halip na mawawala ito sa'yo dahil ibinigay mo, ang ating
titingnan, yung mentalidad na ito ay ibinigay mo dahil sa iyong generosity. Hindi naghihintay ng kapalit, pero ibinigay mo ang iyong mga unmet dreams, ang iyong mga needs to control without becoming bitter, nang hindi masama sa loob. At malalaman mo na nakapagbigay ka generously, nakapag-let go ka sa buhay, pag magaan ang iyong kalooban. Ikatlo, mga kapatid, sa pagitan ng malalim na kaligayahan at ng sarap ng buhay. Tingnan natin yan. Ang pleasure kasi, mga kapatid, itong hinahanap ng mga may pinakamababang needs, alwan. Ang sabi natin dyan ng mga nakakaraang buwan, instinctual yan. Pero animalistic instinct. Bakit? Ang hayop kasi, ayaw nila ng pain dahil hindi yan komportable. Kaya iniiwasan nila yan. Naghahanap sila ng alwan. Ngayon, pag natutunan mong yakapin ang pain at nahawakan mo sa iyong kalooban ang kaligayahang malalim na pwedeng idulot sa iyo ng pagyakap dito, matatagpuan mo ang kahulugan ng buhay. Kung paanong ang Nazareno ay nagsuffer sa cross, kung paanong siya ay nagdusa para sa ating mga kasalanan, ang pinakamalalalim na kahulugan ng buhay ay nakatali sa katotohanang nangyari sa kanya sa cross, ang pagyakap sa pagdurusa. Maaagwantahan natin ito, samantalang dumaranas din naman ng kaligayahan. So, alam nyo ang nabibuild up dito sa karakter ng ating pagiging deboto, mga kapatid, at pagiging tao mismo, yung ating dignidad. Dignidad natin bilang tao. Dahil nakakayanan nating umigpaw sa pinaka-basic na pangangailangan na hinahanap ng mga pinakamababang uri ng nilalang. Ngayon, mga kapatid, paano natin ito bubuuin? Kailangan nating maintindihan na mayroong isang itinuturo ang Nazareno sa atin na siyang bubuo nito. Ano? At ito po ay ang pagpapatawad. Yung po kasing pagpapatawad, mahirap gawin. Kaya, ang madaling gawin ay ang pagkikimkim ng galit at paghihiganti. Dahil nagmamature ka na spiritually, ang pipiliin mo ay ang mahirap gawin. Titiisin ang hirap na ito dahil nakita mo ang napakahalagang pwedeng mangyari pag napagdaanan mo ito. Ang ultimate moral imperative natin, mga kadeboto, ay magpatawad. Patawarin ang sarili, patawarin ang iba, patawarin ang mga dapat patawarin. Sa huli, mga kapatid, iiwan ko sa inyo ang pwede nating baunin sa paglabas sa misang ito, ano? Na pwede nating gamitin na gabay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ito po ay ang napakasimpleng spirituality ng mga bata. Kasi alam mo, pag ikaw ay nananalangin sa Nazareno, tapos meron kang mga sinusunod, napakahigpit mo itong sinusunod,
Hindi pwedeng mawala ito. Dapat sa ganitong araw, ito ang aking idadalangin. Wala hong masama doon. Pero kung simpleng hihimlay ka lamang sa kanyang bisig, magsusumbong sa kanya na parang isang bata sa kanyang tatay o sa kanyang nanay, lalanghapin mo mula sa kanya ang Espiritu Santong kanyang inihihinga sa iyo. Nakita niyo po yun? Alalahanin niyo yung mga anak niyo nung sila'y bata pa, mga nanay, mga tatay. Napitpit ang kamay. Masakit ang daliri, umiyak, tumakbo sa iyo. Pinabugahan sa iyo. Ikaw naman, kinisan mo. Galing na. Magaling na. Tapos na ang kanyang iyak. Hindi na masakit ang kanyang daliri dahil hiningahan mo. Parang ganun, mga kapatid, ang pagdadasal natin sa Nazareno. Hindi kailangang maging komplikado, hindi kailangang maging problema na dapat solbin, hindi kailangang maging pasanin sa araw-araw, kundi isang pagtahan sa kanyang kumakalingang mga bisig.